Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Delion Boyet, Facebook reel na post. Interview ito ng Bilyonaryo News Channel. Ang mga host si Attorney Trix Angeles, Attorney Barry Rodriguez, Barry Gutierrez, isang dilawan And then ang host guest nila si Congressman Edgar Erese. Nakakatuwa. Very clear. Binanggit ni Congressman Edgar Erese, ayokong i-criticize si BP Sara. Ang palagi niyang criticize si PBBM. Bakit? Pakinggan natin. House leadership position. Pero ang kapalit, you tone down on your criticism. Will you take it? Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh. Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos Dynasty, pati Duterte Dynasty, nilalabanan ko eh. Kung kukulayan niyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Okay. Talaga naman. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Okay. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo, nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan nyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Bakit kayo makangako kung hindi nyo naman kaya? Bakit gumabagsak ng ekonomiya? Hindi kayo namamahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Yan. Kapag yung bansa, hindi sino dapat i-criticize kayo. Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. To offer kayo Isa pa. ng House leadership position. Pero ang kapalit, you tone down on your criticism. Will you take it? Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh. Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos Dynasty, pati Duterte Dynasty, nilalabanan ko eh. Kung kukulayan niyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Okay. Talaga naman. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Okay. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo, nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan nyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Bakit kayo makangako kung hindi nyo naman kaya? Bakit gumabagsak ng ekonomiya? Hindi kayo namamahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Kung bumabagsak yung bansa, hindi sino dapat i-criticize kayo. Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. Ang galing. Kaya pala, mapapansin nyo, very vocal si Congressman Edgar Erese. Walang takot. Mga ilan-ilan lang ang mga kongresistang katulad niya. Erese, Toby Chanco, Barsaga, Libeste. Of course, yung mga Duterte sa Davao, o nga, normal yun. Sino pa yung mga nagsasalita? Suntay, Eli San Fernando. Mabibilang mo sa kamay ang nagsasalita laban sa administrasyon. At ang pinaka-vocal, kung meron man, meron pa bang mas vocal, mas matapang? Ito na, si Congressman Edgar Erese, yung committee hearing nila sa anti-political dynasty, galit na galit. Binabastos natin ang konstitusyon sa bill na ito. Yang Marcos na yan, nambobola. Pangako ng pangako, binobola niya tayo. Kaya nagalit daw si Sandro Marcos. Pinatawag daw niya itong si Erese na, bakit mo tinitira ng aking ama? Wala, hindi pwede. Nagsalita ulit Congressman Erese, privilege speech na. 65 years old na ako, 30 years old na lang siya. Bakit? Wala ba akong karapatang magsalita? Mag-criticize sa administrasyon? Diba? Part of democracy. Tapos sisitain ng batang-batang kongresista ang isang senior. Kaya nga, nasibak na lang sa kanyang pwesto as Deputy Minority Floor Leader tong si Erese dahil salita ng salita. Halos wala pa kong narinig sa kanya na pambabatikos kay BP Sara. Now I realize, kasi sabi niya, ala naman batikusin ko si BP Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Correct. Auntie Claire, makinig ka dito kay Congressman Erese. Kasi itong si Auntie Claire, mga problema ng bansa, pinupukol niya palagi sa Duterte. Kay BP Sara, wala daw ginagawa, bakasyon daw ng bakasyon. Ano bang trabaho ng Vice Presidente?
Oh, gusto niyong patrabahuin? Ipa-take over siya sa gobyerno, ipalib niyo ang presidente para magtrabaho habang nandyan ang presidente. Basically, walang trabaho ang vice president. Naranasan ko po yan sa military, may commander, may deputy commander. So, habang nandyan ang commander, siya ang mag-decide siya. Oh. Ang deputy, wala lang, spare tire. Pag alis niya, conference kung sa malayo, oh, Johnny, take charge. Yes, sir. Ako naman. Nung na-promote akong general, ako yung deputy or assistant J9, yung in charge sa mga reservists. Alalay lang ako. Kaya lang yung aming J9, si Rear Admiral ng Navy, nag-schooling. More than 2 months man siguro. Ako na ang J9. Ako na talagang tumayo as in charge sa opisina ng mga reservists. Pagbalik niya, wala na naman. Deputy lang eh. Ganon ang trabaho ng Vice President. It is always the commander who is responsible for what the unit achieve or fail to achieve. So, ang kapalpakan ng gobyerno ngayon ay hindi mo pwedeng isisi sa Vice President. Puro sa... Kaya believe ako dito talaga, sana magtatagal pa sa politiko itong katulad ni Congressman Edgar Erese. Basa tayo sa mga comments. Obi Emirot, well said, it's not about Duterteism. This is about good governance. Duterte proves for years their good governance in Davao. That's why we trust only the Dutertes. Correct. Ako, nandito ako sa Mindanao. Alam ko kung anong nangyari sa Davao. The best. Gusto ko ngang tumira doon. Disiplina, malinis, nagkakaisa. Ang pinaka-the best yung free hospitalization. Zero billing nangyayari sa Davao. Kahit hindi ka taga Davao, ma-hospital ka doon, libre ka. Bakit magawa ng Davao, hindi magawa sa buong Pilipinas? Yung pinagmamalaki ng Pangulo, zero billing sa DOH, budol-budol yun. Ilang kamag-anak ko na lang, bago lang na hospital, nagbayad pa rin. Kaya, huwag kayong maniwala sa zero billing sa DOH hospital. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si nanay ang natagaan ng Ogero nga 68 na ang edad. Una ni ang balay ni nanay nga pagatupan. So muna ni ang mga anak ni nanay nga nitabang siya kay si nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pagatok sa balay ni nanay. So maayo na gid nga tan-awon, nakuha na gid tong mga yero nga mga buslot na mao na ni si nanay ang gitabangan. So nanay nakaatop na gyud ka. Ay, salamat na kayo, nag-ulan. Makatuyod ako gigit. Hindi na ako makagkungkong. Oo. Kaya na, wala nang ulan. Kaya, ato pa naman yun. Salamat sa ka. So gitabangan ka nanay sa imong anak ug masamong nanay. Oo. Kay balo naman ka. Oo. Pila na nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So ang imong panginabuhian nanay, so unsa man asa ka magkuha? Paningkamutan lang na ako kung naay akong kuanan nga ihatag sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Gasaligra ka sa imong mga anak. Oo, bata. Tungod man ko sa akong sakit nga high blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oo, dili ko pakabuwan do kayo init. Oo. So maayo na gid nanay, dili na makatulog na ka og tarong. Na, makatuyod na ko di na magtikungkong. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug ang nagtabang sa sinog sa dako kay salamat nako nga naagyaw pinakaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Mm. Lumang ka matulog ko ani nga tikungkong ana manggo.
ani puro dagang gyud kaayong salamat ang nagkuan sa sin. Oo, so Iya kong gitabangan. Oo, Oo. salamat kayo nanay. Salamat po sa sakrimen sa Ginoo bangan ang sin. Oo. Salamat kayo sa nag Oo.